Isang lalaki ang nagising sa isang madilim na lugar at inakala niyang nasa loob siya ng isang bangungot. Nalilito, napansin niya ang isang kislap ng liwanag na nagpapakita sa isang sulok ng maliit na silid na iyon, na nagpapakita ng isang kagubatan sa labas noong hapon. Pagkatapos ay isang status panel ang nagpakita sa screen at may boses ng babae na nagsasabi sa gumagamit na ang kanyang pangalan ay Dragon Egg. Bukod doon, ang mga paliwanag tungkol sa status at mga item ay ibibigay ng skill Divine Voice Level 1, na magpapaalam din sa kanya kapag nag-level up na siya. Tinanong ng dragon kung ito ay isang laro at sumagot ang boses na hindi kayang magbigay ng ganoong uri ng impormasyon ang Divine Voice sa unang antas. Tinanong niya kung sino ang kanyang kausap at kung nasaan siya, ngunit inulit ng system ang parehong sagot tulad ng dati. Dahil sa kaba, labis na ginalaw ng dragon ang itlog at nahulog mula sa tuktok ng puno kung saan ito naruroon, na nakakuha ng skillful resistance. Bukod sa pagkawala ng HP, nakuha rin ng dragon ang titulong clumsy. Nang matupad ang titulong iyon, gamulong pababa ang kawawang lalaki at muntik nang mahulog sa isang lawa. Sa gilid ng tubig, nakita niya ang kanyang refleksyon at natakot nang makumpirma niyang isa talaga siyang itlog. Isang napakamakatwirang dahilan para magpanik. Gayunpaman, itinuwid siya ng sistema, ipinaliwanag na isa siyang dragon egg, isang nilalang na may ranggong F na mangganganak ng isang tunay na dragon ngunit masasawi kung mabibiyak ito ng maaga. Ang itlog ay walang kapangyarihan at halos walang katalinuhan dahil ang utak nito ay umuunlad pa lamang. At kahit na maaaring balang araw ay maging isang kinatatakutang dragon ito, ang isang itlog ay itinuturing pa ring isang mahusay na pampaganya. At ang mga adventurer ay karaniwang kumakain ng isa tuwing makikita nila ito sa mga ekspedisyon, maliban na lang kung malapit ang ina nito syempre. Nalilito sa lahat ng usap-usapan tungkol sa mga dragon at adventurer, ang itlog ay gamulong papababa sa isang dalesdis, na nagpapataas ng kanyang antas ng paggulong mula isa patungong dalawa. Tungkol sa pagunlad, napagtanto ng dragon na kaya niyang kontrolin ng kaunti ang kanyang paggulong at sa kaunting pagsasanay ay nagsimulang gumawa ng ilang pagliko at mas maayos na inaayos ang kanyang bilis, ngunit nauwi siya sa pagkahulog mula sa isang napakalaking taas diretso sa lupa, na nagpapataas ng resistensya sa pagkahulog at pagiging clumsy mula level 1 patungong level 2. Ang kanyang HP ngayon ay bumaba na lamang sa 3 sa 5, at natatakot siyang masawi na parang walang tao sa hindi pamilyar na kagubatang ito. Matapos matulog ng magdamag, napansin niyang bumabawi ang kanyang HP sa pamamagitan ng mahimbing na idlip. Nakapagpahinga, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay, batid kung gaano kakaiba ang mabuhay sa kabila nito. Siya nga pala, iniisip niya kung kailan mapipisa ang itlog na ito balang araw, at magiging isang tunay na dragon, isang nakakatakot na nilalang, kahit na wala siyang ideya kung paano siya makakarating doon. Sa pinakamarami, naiisip niya na nasa loob siya ng isang RPG or isang bagay na tulad nito kung saan kailangan mong mag-evolve gamit ang mga experience point at iba pa. Kahit na tila napakahirap labanan ang mga kalaban bilang isang itlog. Tungkol sa mga kalaban, nakakita ang halos dragon ng isang kulisap sa kagubatan at tiningnan ang kalagayan nito. Isa itong shadow worm, na literal na tinatawag na egg devourer. Hindi nakakagulat, lumingon ang halimaw sa dragon egg at sinimulang habulin ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin nag-atubili ang itlog at mabilis na nakaalis doon. Sa totoo lang, kahit na pinaghirapan niya ang paggulong kahapon, iniisip niyang hindi niya ito matatakasan ng mag-isa. Kaya, nakaisip siya ng estratehiya para talunin ang nilalang, kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Di nagtagal, nang malapit na siya sa bangin, gumawa ng maniobra ang itlog para iwan ang shadow worm sa gilid. At pagkatapos, nang makalapit siya sa likuran nito, itinulak niya ang halimaw. Kahit na natambo siya kasama nito, ang katawan mismo ng shadow worm ay nag-absorb sa pagkahulog at hindi napinsala ang itlog. Bigla, itinaas ng shadow worm ang katawan nito at naglabas ng kakaibang enerhiya, na nagpaisip sa itlog na ito na talaga ang katapusan. Gayunpaman, ang shadow worm ay bumagsak at tuluyang nasawi. Dahil dito, ang mananalo ay makakakuha ng 12 experience points. At dahil sa kanyang bagong titulo, ang Wonder ang Egg, nakatanggap din siya ng bonus na X. Napagtanto na tunay siyang nag-i-evolve kapag tinatalo ang mga kalaban, napagpasyahan ng itlog na siya talaga ay nasa isang RPG.
Mula sa sandaling ito, siya ay isang level 5 Dragon Egg, na umaabot sa pinakamataas na antas na kailangan para sa susunod na yugto ng ebolusyon. Kaya, isang development tree ang ipinakita sa kanya kung saan nagpapakita ang dalawang opsyon sa pagbabago. Baby Dragon Rank D, Little Dragon Rank D+. Ang maliit na dragon ay isang dwarf na lahi ng dragon na may kakayahang umabot sa mas maliit na maximum na laki kaysa karaniwan at kinatatakutan ng mga adventurer dahil sa hininga nito sa apoy. Gayunpaman, ang baby dragon ay may napakalambot na karne. Itinuturing na isang napakasarap na pagkain, masarap kapag tinimplahan. Ang lahing ito ay hindi gaanong maganda para sa labanan dahil napakaliit ng mga pangil nito. Ngunit ang bentahe nito ay ang pagkakaroon ng potensyal na lumaki at maging iba't ibang uri ng dragon sa hinaharap. Kahit na karamihan ay nagiging biktima ng mga adventurer pagkatapos ng hindi kanais-nais na paglalarawan ng baby dragon, pinili ng itlog na maging isang maliit na dragon dahil tila ito ang mas ligtas na opsyon. Ngunit biglang, dalawang mahiwagang kamay ang nagpakita at hinawakan ang kanyang shell, sinasabing dapat niyang tunguhin ang tuktok at lumakas dahil mataas ang inaasahan sa kanya. Pagkatapos ay nagbabala ang sistema na ang banal na boses ay tumaas na sa level 2. Nang mawala ang boses, nagmuni-muni ang itlog sa kanyang narinig. At kahit na mas ligtas siyang maging isang baby dragon, totoo na ang baby dragon ay maaaring mag-evolve ng maayos kung ito ay mabubuhay. Dahil dito, nagawa na ang kanyang desisyon at ang itlog ay napisa, na nagbigay buhay sa kanyang bagong lahi, ang baby dragon. Mula roon, aabisuhan siya ng sistema tungkol sa kanyang bagong level 1 title, ang anak ng Dragon King, kung saan lahat ng resistance skills na mas mababa sa level 5 ay makakatanggap ng boost. Bukod doon, nakakakuha rin siya ng mga kakayahan tulad ng Dragon Scale at Baby Breath. Sa pagtingin sa kanyang status window, tumaas ng malaki ang kanyang mga stats, ngunit tila ang kanyang HP at MP ay hindi bumabalik sa maximum pagkatapos niyang mag-evolve, na nangangahulugang kailangan pa rin niyang matulog para makabawi. Sa wakas, nagpasalamat ang dragon sa Shadow Worm sa pagbibigay ng tambak na experience points. Ngunit kung isasantabi iyon, ang maliit na halimaw ay nagsimulang makaramdam ng matinding gutom sa sandaling makita niya ang Shadow Worm. Totoo na ang Shadow Worm ay kakatwa, ngunit ang likas na ugali ng dragon ay mas malakas na nagsasalita, nagmamakaawa sa halimaw na may pakpak na lumunin ang biktima nito at mabawi ang lakas para sa susunod na hamon. Dahil ganoon nga, kahit na hindi siya komportable dito, sumisid ang dragon sa Shadow Worm at mabangis na kinakain ang kanyang biktima. Total, ayon sa kanya, hindi ka maaaring lumaki ng hindi kumakain ng protina. Sa totoo lang, ang baby dragon ay natulog tulad ng sinasabi ng kanyang lahi, tulad ng isang sanggol. Nang magising siya sa trunk ng puno, sandali, naisip niyang titingnan ang kanyang mga paa at makikita na, sa katotohanan, ang mga ito ay kanyang mga kamay na tao at bumalik na siya sa kanyang dating buhay. Gayunpaman, wala, naroon siya sa kakaibang bagong mundong ito. Ang tanging conclusion na tila halata sa kanya ay, kahit na wala siyang ideya kung paano siya muling nagkatawang tao sa ibang universo kung saan siya nakatira sa loob ng isang RPG na nakabalat ng isang baby dragon, sa pag-iisip tungkol dito ngayon, hindi na malinaw na maalala ng dragon kung sino siya bago ito. Ang tanging nararamdaman niya lang ay dating tao siya, para bang nilamon ang kanyang mga alaala, tulad ng sa Shadow Worm. Pagkatapos ng lumingon siya, napansin ng baby dragon ang biglaang presensya ng ilang Shadow Worm na malapit sa kanya. At ngayong naka-level up na siya, wala na siyang nararamdamang kahit kaunting takot sa ganoong uri ng kalaban. Sa kabaligtaran, inatake niya ang buong grupo ng walang pag-aalinlangan, pinaghiwa-hiwalay sila isa-isa at nakapag-ipon ng sapat na experience points para maabot ang level 3 bilang isang baby dragon. Dahil doon, nakakuha siya ng access sa Baby Breath, isang kakayahan sa apoy na lubos na nagpapataas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, na ginagawang mas madali ang kanyang daan patungo sa mas maraming experience points. Sa parehong laban na iyon, dahil sa dami ng natalo niyang kalaban, nakakuha ang Baby Dragon ng iba pang mga kasanayan tulad ng Dragon Punch, na umabot sa level 15. Pagkatapos, matapos tapusin ang lahat ng Shadow Worm sa lugar, muling nagsimulang kumabog ang kanyang tiyan. Kahit na mayroon ng lahat ng Shadow Worm na makakain niya, naisip ng dragon na kumain ng ibang bagay sa pagkakataong ito. At pagkatapos ay nakakita siya ng isang dakot ng kabute malapit sa isang puno.
Gayunpaman, pagkatapos kainin ang mga kabute na iyon, ang tanging natatanggap niya ay isang sakit sa tiyan na nagpapasuka sa kanya, na nagtuturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Huwag kumain ng mga basta-basta kabute nang hindi alam kung ano ang mga ito. Mabuti na lang at natuto ang matalinong maliit na dragon ng kasanayang lumalaban sa lason, bagamat ang kanyang clumsy na titulo ay tumaas na ngayon sa level 3. Sumunod, mabilis na napagtanto ng baby dragon na hindi lang siya mabubuhay sa mga shadow worm. Kaya, matapos makaramdam ng pagkahilo mula sa kabute, oras na para maghanap ng bagong biktima, isang bagay na mas matibay. Pagpasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, nakasalubong ng dragon ang isang level 6 Grey Wolf na ang mga stats ay mas mahina kaysa sa kanya. Agad niyang naisip na magandang ideya na manghuli ng lobong iyon. Kaya, sa pagpapakita ng kahangahangang bilis, pamwesto siya sa tabi ng nilalang na lupin at sinunog ito ng apoy. Sa katunayan, sa paggawa nito, napansin niyang maaari niyang gawing masarap na barbecue ang kanyang mga biktima, na sa huli ay nagpapabuti sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa ligaw na mundong ito. Pinaghiwalay ang isang inihaw na piraso ng karne at kinagat, na pagpasyahan niyang ito mismo ang kailangan niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang masiyahan ang baby dragon sa pangangaso ng mga Grey Wolf at pag-ihaw sa kanila, kalaunan ay umabot sa level 20 dahil kailangan niyang umabot sa level 25 para muling mag-evolve. Naniniwala ang dragon na hindi ito magtatagal, bagamat napansin niyang unti-unti siyang umaangat sa antas. Sa madaling salita, halos nagiging propesyonal na siyang grill master dahil sa sobrang daming karne na inihaw, na nangangahulugang nakakaangkop na siya sa bagong buhay na ito nang walang masyadong problema. Gayunpaman, nakakainis talagang gugulin ang mga araw sa pakikinig lamang sa banal na tinig, na tila naging tanging kaibigan niya sa kakaibang mundong ito. Kahit na, sa totoo lang, malayo pa rin siyang maging isang kaibigan sa puntong ito. Nang sabihin na, ang baby dragon ay nakakarinig ng malalayong boses, at kahit na hindi niya maintindihan ang isang salita, natuwa siya nang mapagtanto na mga boses ng tao ang mga ito. Nang hindi nag-aksaya ng oras, nagtago sa likod ng isang puno, lumapit siya at natuklasan ang isang tatlong tao na nakasuot ng tonika at baluti. Isa na namang patunay na ang baby dragon ay talagang nasa isang medieval fantasy world. At tungkol dyan, kailangan niyang ipaalala sa sarili sa lahat ng oras na siya ngayon ay isang dragon, isang bagay na maaaring magpatakot sa mga tao, iniisip pa rin na sapat ang kanyang cute para ipakita ang kanyang sarili ng hindi nalilito. Sinuri ng dragon ang antas ng 3, mga antas 11, 14, at 6. Ayon sa pagkakabanggit, wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa dragon, bagamat ang kanilang kalamangan ay nasa kanilang bilang. Alinman dito, sabik na makakilala ng mga bagong tao, opisyal na inilunsad ng Baby Dragon ang Operation Friendship at ginamit ang lahat ng kanyang alindog upang makuha ang simpatiya ng adventurer. Gayunpaman, kahit na hindi nauunawaan ang kanilang sinasabi, nakita ng dragon ang isang malisyosong ngiti sa mga labi ng lalaking nasa harap. At dahil walang oras para tumugon, hiniwa niya ang tiyan nito na nagbukas ng isang malaking sugat. Iginiit ng dragon na ayaw niyang maging banta sa mga tao, ngunit tinamaan siya ng isang electric spell mula sa salamangkero ng grupo, na nag-iwan sa kanyang katawan na manhid. Nakakuha siya ng magic resistance mula rito, ngunit malayo pa siya sa buo sa laban na ito. Sa kabaligtaran, ang kawawang dragon ay halos nasa bingit na ng kasawian. Nang marinig ang papalapit na mga yabag ng kalaban, pinagsisihan ng baby dragon ang paniniwalang maaaring maging kaibigan niya ang mga tao. At matapos ang labis na paghihirap na umunlad mula sa isang itlog patungo sa yugtong ito, wala siyang makitang paraan upang makalabas sa gulo na kanyang kinasangkutan. Kaya naman, ito na ang kanyang katapusan. Sa isang huling pagtatangkang makatakas, tumangging masawi ang dragon at sinubukang igalaw ang kanyang katawan. Ngunit ang sugat ay napakalubha kaya't hindi na makatuwiran na subukan pa. Sa sandaling iyon, habang naghahanda ang mandirigma para sa huling atake, ang babaeng nasa antas 6 mula sa trio ay humakbang sa harap niya upang pigilan ang pag-atake. Hindi alam ng dragon ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang galaw sa katawan ay nagpapakita na ipinagtatanggol niya ito. Pagkatapos, sinimulan ng babaeng iyon na pagalingin ang dragon gamit ang mahika, na nagbigay sa kanya ng mainit at nakakaaliw na pakiramdam. Sandaling naisip niya na tinatanong siya nito kung ayos lang ba siya. Ngunit kahit hindi naman,
Iyon ang ipinahihiwatig ng ngiti nito. Binuksan ng dragon ang kanyang status window at natuklasan na ang pangalan nito ay Miriam Elinia, isang tao ng daigdig. Kahit na halos wala na siyang mana points, patuloy pa rin siyang pinagaling ng babae, isang hindi kapani-pani walang saloobin. Dahil sa paggaling na iyon, unti-unting gumagaling ang katawan ng dragon mula sa paralysis, iniisip na aalis lamang ito kapag tuluyan na itong gumaling. Plano ng baby dragon na patuloy na magpanggap na nasa masamang kalagayan pa rin siya, kahit na matapos mag-regenerate ang kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng titulong sinungaling mula sa banal na tinig. Muli, inakala ng batang dragon na naiintindihan na niya ang sinabi ng babae hanggang sa makuha niya ang kasanayan sa wikang Griego, na nagmumungkahi na mas mauunawaan niya ang mga tao habang pinapataas niya ang antas ng pamamaraang ito. Bigla, isang nakakatakot na tunog mula sa isang nilalang ang umalangaw sa kagubatan, at ang dalawang lalaki mula sa trio, na nasa malayo, ay nagsimulang sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Tumakbo si Miria para tumulong, ngunit hinawakan siya ng baby dragon sa manggas. Base sa sigaw ng dalawang lalaking mas malakas kaysa sa kanya, sigurado ang dragon na madaling masasawi ang manggagamot, lalo na't wala na siyang natitirang mana points. Gayunpaman, nakawala si Miria mula sa dragon at patuloy na tumakbo para tulungan ang kanyang mga kasama. Samantala, dahil hindi pa siya tuluyang gumagaling, bahagyang paralisado pa rin ang katawan ng dragon, na pumipigil sa kanya na gumalaw. Dahil sa desperasyon, pinilit niyang bumangon, at dahil sa pagnanais na tulungan ang babae, kumawala siya sa paralysis at hinabol ito. Di nagtagal, nang marating niya ang pinagmumula ng ingay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang stone hatchback na nasa C-rank at may kakaibang HP na 197. Sa paligid ng higanteng nilalang, si Miria at ang iba pa ay nakahiga sa lupa, tila walang malay. Sa wakas, lumingon ang halimaw na bato patungo sa baby dragon at inatake ito. Muntik na pero nakatakas ang dragon sa kasawian sa pamamagitan ng isang pagtalon. At pagkatapos magtago sa mga palumpong, naisip niya kung gaano siya kawalang isip sa paniniwalang maaari siyang manalo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tao. Siya nga pala, nagtanong din siya kung paano masasabing isang dwarf ang halimaw dahil napakalaki nito. Pagkatapos ay nakakita niya si Miria na nakahandusay sa lupa at napagtanto na kahit buhay pa ang babae, hinahabol siya ng kalaban. Kaya, determinadong pigilan siyang tuluyang mapaslang, tumakbo ang dragon papunta sa kanya, ngunit naantala siya sa kalagitnaan ng mga nakakaabala na kaisipan na nagsasabi sa kanya na tumakas. Bigla, hinawakan ng banal na tinig ang kanyang katawan, dahilan para aminin niya sa kanyang sarili na wala talaga siyang kinakailangang kasanayan upang talunin ang isang nilalang na ganoon kalaki, ngunit tumanggi siyang basta iwanan ang isang taong nagligtas sa kanya kamakailan. Dahil dito, lumapit ang sanggol sa kalaban, at nang atakihin ang buntot nito, gamulong siya at nakuha ang titulong hari ng pag-iwas at nagawa pang tamaan ang ulo ng kalaban gamit ang parehong galaw. Nang lumapag siya sa lupa, napansin niya na sawi na ang salamangkero ng grupo, ngunit buhay pa rin ang mandirigma. Dahil sa determinasyon na mailigtas pa niya ang mga taong ito, ipinagpatuloy ng dragon ang paggamit ng kanyang teknik sa paggulong upang harapin ang kalaban. Matapos ang kanyang mahusay na kasanayan sa kasanayang ito matapos siyang maging itlog, syempre, ang kanyang ideya ay hindi ang talunin ang halimaw na ito, kundi ang akitin ito palayo upang makabalik siya at mailigtas ang mga tao. Gayunpaman, tinapakan ng Stone Dragon ang lupa at nagangat ng napakaraming lupa, direktang tinamaan ang baby dragon, na nagulat na ang bagay na ito ay mayroon pang area attack. Dahil dito, dahil alam niyang hindi gaanong epektibo ang pag-iwas, tumalon ang baby dragon patungo sa kalaban at naghagis ng fire punch. Gayunpaman, muling nag-regenerate ang kalaban at mas nilinaw na hindi ito matatalo. Gayunpaman, nakita ito ng maliit na dragon bilang kanyang pagkakataon upang ilagay si Miria sa kanyang balikat at makatakas. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ang lalaking buhay pa, ngunit dahil alam niyang wala siyang oras para iligtas ang dalawa, kahit papaano ay maaari niyang dalhin ang babae palayo. Habang dinadala si Miria sa isang ligtas na lugar, napagtanto ng dragon na nawawalan siya ng HP dahil dumudugo siya. Kaya,
Sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan niyang gumamit ng spell para sa pagpapagaling, ngunit nang mapagtanto niyang kailangan niyang kumilos sa halip na umasa sa isang pantasya sa kanyang isipan, ginamit niya ang kanyang matalas na pangamoy upang malaman kung saang direksyon nanggaling si Miria, sa pag-asang makahanap ng ligtas na lugar. Matapos matukoy ang amoy ng tao, tumakbo siya roon ng may matinding pagsisikap at kinailangang doblehin ang kanyang bilis nang siya ay atakihin ng isang grupo ng mga lobo na, sa pamamagitan ng pagpupumilit na habulin, ay nagawang palibutan ang dragon. Dahil sa kawalan ng takas, ipinagtanggol ng dragon ang kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas, dahan-daang iminulat ni Miria ang kanyang mga mata at nakita ang batang dragon na nakatayo laban sa ilang lobo ng sabay-sabay, matapang na nakikipaglaban sa lahat ng mga ito upang protektahan ang tao. Ngunit hindi nagtagal ay pumikit siyang muli at nawalan ng malay. Matapos manalo sa laban ng may matinding pagsisikap kahit gabi na, ang batang dragon ay patuloy na tumatakas habang nakapatong si Miria sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, nagsimula siyang umabot sa kanyang pisikal na limitasyon. Sa kabutihang palad, nang malapit na siyang bumagsak, natagpuan ng dragon ang isang nayon ng tao at humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi naintindihan ng mga tao ang kanyang sinasabi. Naririnig lamang nila ang kakilakilabot na anggol ng tunay na nilalang na siya. Kaya, ang mga lalaking nakarinig ng tunog ay tumakbo palabas na armado ng mga kagamitan sa trabaho upang protektahan ang kanilang sarili. Isa sa kanila ay tinusok pa ng sibat ang binti ng dragon. At walang nagawa ang kawawang nilalang kundi hawakan si Miria sa kanyang balikat at magmakaawa ng tulong. Sa kabutihang palad, nakilala ng isa sa mga lalaki na ang taong hawak ng nilalang ay si Miria, na siyang nagpakalma sa iba. Matapos ang maraming beses na pagpupumilit at mapagtantong wala siyang maipapahayag sa pamamagitan ng pagsasalita, inihiga ng dragon ang babae sa lupa at tumakbo palayo. Mabilis na nagmadali ang mga lalaki upang tingnan si Miria, at nang makitang malala na ang kanyang kalagayan, tinawag nila si Mariel. Samantala, nag-iisa sa kagubatan, kahit papaano ay nakaramdam ng ginhawa ang baby dragon na ligtas ang babae, kahit na hindi niya masabi ang tungkol sa kanyang hita dahil ang sugat na iniwan ng sibat ay napakasama. Sa sandaling iyon, nalaman niya na kahit ano pa ang gawin ng isang dragon, isa pa rin siyang dragon. Bilang isang pampalubag loob, binigyan siya ng banal na tinig ng titulong maliit na bayani. Pagsikat ng araw sa nayon kung saan siya dinala, nagising si Miria pagkatapos ng mahabang pahinga at nakita si Mariel sa kanyang tabi. Kinailangan siyang dalhin doon ng elf upang gamutin siya dahil napakasama na ng sitwasyon kaya kinailangan niyang gumamit ng puting mahika sa antas na hindi niya nagamit sa mahabang panahon. Hindi pa kasama rito, natulog si Miria ng 2 buong araw, na nagpapakita kung gaano kalala ang kanyang mga pinsala. Habang sinusubukan ni Miria na intindihin kung sino ang nagdala sa kanya sa nayon, nagreklamo si Mariel na, gaya ng lagi niyang sinasabi, hindi dapat hinayaan ng tao na impluwensyahan siya ni Doz ng ganoon. Tungkol doon, tinanong ni Miria kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang mga kasama. At sinabi ng kanyang kaibigan na nasawi na si Grants. Natagpuan ang kanyang bangkay sa kagubatan, at mula sa mga sinabi, may isang napakabigat na bagay na bumagsak sa kanya. Nagkomento rin siya na hindi niya akalain na susubukan muli ni Doz na labanan ang isang dragon na bato, na isang malaking kawalang isipan kung iisipin ngayon. Alinman dito, hindi natagpuan ng mga lalaki ang kanyang bangkay, ngunit base sa sitwasyon, malamang ay nilamon na siya. Sa paniniwalang siya lang ang nakaligtas, hindi napigilan ni Miria ang kanyang mga luha at sinisisi ang sarili sa hindi pagkumbinsi kay Doz na bumalik bago pa man ito mangyari. Sa kabila ng lahat, kontento na si Mariel sa kaligtasan ng dalaga, lalo na dahil alam niya kung gaano hindi nakikinig si Doz sa iba. Gayunpaman, hindi iniisip ni Miria na masamang tao ito. Kung mayroon man siyang hinahangaan sa lalaking iyon, ito ay ang katotohanang siya ang laging unang humaharap sa mga halimaw na papalapit sa nayon, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging malaking impluwensya sa mga bata. Gayunpaman, may kakaiba noong araw na pumunta sila sa kagubatan. Nakita ni Miria si Doz na nakikipagtalo sa isang lalaki sa tavern dahil lang sa sinabi nitong hindi kayang talunin ni Doz ang isang stone dragon dahil nakatakas ito noong huling beses. Naiinis na ikinatuwiran ng adventurer na 10 taon na ang nakalilipas. At ngayon, tiyak na kaya niyang talunin ang halimaw na iyon.
Dahil sa labis na pagkahumaling dito, tumungo ang lalaki kina Grants at Miria para sumama sa kanya sa isang pangangaso ng dragon. Ayon sa kanya, pinayagan ni Mariel ang ekspedisyong ito. Bagamat ipinaalala sa kanya ni Miria na nilinaw na ng elf na hindi niya dapat samahan ang lalaking ito kung susubukan niyang harapin ang Stone Dragon. Gayunpaman, gumamit si Dose ng emosyonal na blackmail, na sinasabing siya at si Grants ay hahabol pa rin sa halimaw, at kung hindi sasama ang babae sa kanila, posibleng mapaslang silang dalawa. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang mga kaibigan, pumayag si Miria na sumama sa kanila basta't ipinangako ni Dose na aalis sila kung sakaling maging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Ikinalulungkot ni Mariel ang nangyari at sinabing nasawi si Dose dahil sa kanyang napakalaking ego. Sa kabilang banda, ipinagdiwang niya ang katotohanang nakarating si Miria sa nayon sa kabila ng kanyang malubhang pinsala simula nang ibinalita niya ito. Tinanong ni Miria kung may nagbuhat sa kanya pabalik, at sinabi lang ng elf na inatake siya ng isang halimaw sa labas ng nayon. Naguguluhan, naalala lamang ni Miria na nawalan siya ng malay nang salakayin siya ng dragon na bato at ngayon lang nagising, kaya imposibleng nakabalik siya ng mag-isa. Ngunit iginiit ni Mariel na ito lamang ang paraan dahil walang taga-nayon ang pumasok sa kagubatan ng gabing iyon maliban sa 3 ekspedisyon. Sa katunayan, sa pagkakaalam ng elf, natagpo ang walang malay si Miria sa pasukan ng nayon at malapit ng atakihin ng isang halimaw, ngunit tinakot ni Gregory ang nilalang. Dahil sa mga katotohanang ito, naniniwala si Mariel na nawala ang alaala ng kanyang kaibigan matapos ang matinding trauma na kanyang dinanas. Sa pagsisikap na maalala ang nangyari, isang maikling alaala ng batang dragon na nakikipaglaban sa mga lobo ang nagpakita sa isip ng babae. Kaya, tinanong niya kung ano ang hitsura ng halimaw na sumalakay sa kanya. Ngunit walang ideya ang elf dahil nawala na ito nang dumating siya sa pinangyarihan. Tungkol sa kanya, nagising ang maliit na dragon at nagulat na nabawi na ang lahat ng kanyang kalusugan, isang bagay na hindi niya inaasahan kung isasaalang-alang ang tindi ng kanyang pinsala. Sa huli, tila ito ay isang kalamangan ng pagiging isang dragon dahil ang isang tao ay hindi kailanman magkakaroon ng parehong pagre-regenerate. Nag-aalala para kay Miria, nagtaka ang dragon kung kumusta na siya. Bagamat nailigtas niya ang babae, alam ng dragon na madali siyang mapaslang ng higanteng nilalang na iyon dahil kahit na lumakas siya pagkatapos mag-evolve, hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya sa bagay na iyon. Maaaring mag-iba ang lahat kung mas malakas siya. Sa makatuwid, ang batang dragon ay nayanig ng isang malakas na pagnanais na maging mas malakas. Dahil sa kanyang determinasyon, gumamit ang batang dragon ng isang napakatalinong estratehiya upang akitin ang ilang shadow worm sa isang lugar upang kumuha ng experience points. Sa kasong ito, isinabit niya ang isang shadow worm sa isang puno, pinilit ang nilalang na gamitin ang kasanayan sa pagtawag sa mga kaalyado, sa gayon ay kinokontrol ang eksaktong lugar kung saan nagpakita ang mga reinforcement, na maaring tawaging perpektong bitag. Dahil sa kanyang ideya, ang batang dragon ay ginantimpalaan ng banal na tinig ng pamagat na landas ng kasamaan, na sa totoo lang ay hindi niya masyadong nagustuhan. Gayunpaman, hindi maaaring sayangin ng maliit na dragon ang pagkakataong nilikha niya, kaya dumiretso siya sa mga halimaw. Sa kabila ng paghanga sa kanilang katapatan sa pagtulong sa isang kaibigan, sinunog ng batang dragon ang lahat ng mga ito at nag-level up sa 25. Natugunan ang mga kinakailangan para sa kanyang susunod na ebolusyon. Tuwang-tuwa, ipinakita sa kanya ang kanyang mga posibleng pagpipilian. Mini Dragon, Mini Angel Dragon, Child Dragon, Baby Marmol Dragon, Plague Young Dragon. Nalilito, ang unang napansin ng dragon ay ang tila nakakatakot na huli at ngayon ay mayroon siyang ilang mga katanungan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mini at child or ng baby at little dragon? Mabuti na lang at ang banal na tinig ay tila nagpapaliwanag na ang pagiging isang little dragon ay hindi nangangahulugan na maliit ka, kundi hindi ka lalago ng higit sa iyong kasalukuyang laki. Mabilis na umaangat ang antas ng little dragon, ngunit mas mababa sa mga baby sa mga tuntunin ng mga kakayahan at potensyal na pag-unlad. Sa madaling salita, ang little dragon ay ang maikling landas. Nagsisimula itong malakas, bagaman hindi masyadong malakas. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay ang mas mahabang landas, nagsisimula ng mas mahina, ngunit may kakayahang maging mas malakas sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ng banal na tinig na ang child type ay isang pinahusay na bersyon ng baby.
Ang mini-type ay walang maraming opsyon sa ebolusyon, ngunit ang mga mayroon ito ay garantisadong magiging mabuti. Sa wakas, tinanong ng dragon kung ano ang ibig sabihin ng young type, ngunit ang banal na tinig ay nanatiling tahimik. Hindi makadesisyon sa kanyang pipiliin, humingi ang batang dragon ng mabilis na paliwanag sa bawat isa sa 5 opsyon, kaya nagsimula muli ang banal na tinig. Ang mini dragon ay maliit tulad ng little dragon, ngunit mabagal ang paglaki at kakaunti ang mga landas ng ebolusyon. Bilang kapalit, maaari itong umunlad pa kung magpapakita ito ng potensyal. Iniisip ng dragon na ang opsyong ito ay kakilakilabot dahil sa mabagal nitong paglaki at kakaunti ang mga landas sa hinaharap, kaya agad niya itong itinapon. Tungkol naman sa mini angel dragon, na kilala bilang helper spirit, inilalaan ng dragon na ito ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Ngunit kahit na mahusay ito sa puting mahika, hindi ito epektibo sa labanan. Sa pagsusuri sa opsyong ito, hindi gusto ng dragon ang ideya ng pagiging mahina sa labanan, ngunit naalala niya kung gaano niya kagusto ang mahika ng pagpapagaling tulad ni Miria. Sunod, ang child dragon ay ang natural na ebolusyon ng baby dragon, na habang lumalaki ay pinapalakas ang pisikal na kakayahan nito, isang bagay na lubos na nakakaakit sa dragon dahil ito ay isang inirerekomendang landas para sa kanyang kasalukuyang klase. Tuloy naman sa Marmol Child Dragon, ang mga dragon na ito ay sumailalim sa isang mutasayon at may hugis patak na disenyo sa kanilang balat. Mas may taglay silang mahiwagang kapangyarihan kaysa sa karamihan ng ibang mga dragon. Pinag-isipan ng dragon ang opsyong ito, iniisip na makakabuti kung magkakaroon ng malakas na mahika sa kalaunan, at ang mutasayon ay parang isang espesyal na bagay. Panghuli, ang Plague Young Dragon, ang unang hakbang patungo sa pagiging isang masamang dragon na nagkakalat ng sakuna saan man ito magpunta. Bagamat kilala sila sa pagkasawi ng mas maaga, sila ay lubos na matalino at maaaring magkatawang tao, kahit na sila ay namumuhay ng mag-isa. Sa pagtatapos ng paliwanag, tinatakpan ng baby dragon ang kanyang mga tainga dahil hindi na niya isinasaalang-alang ang opsyong ito dahil sa mga kakilakilabot nitong katangian. Ngunit sa huli ay narinig niya ang bahagi tungkol sa kakayahang magkatawang tao, na maaaring maging malaking pagkakataon niya upang makapasok sa mga nayon at subukang mamuhay ng normal nang hindi nasasaktan ng sibat sa hita. Mula noon, tinitimbang niya ang lahat at naiwan sa isang malupit na problema. Dahil, gaya ng alam nating lahat, ang klaseng ito ay may dahilan kung bakit may salot, tulad ng sinabi ng banal na boses. Sa isang banda, alam ng dragon na tila isang kaila-hilakbot na ideya ito, ngunit labis din siyang nag-aalala tungkol kay Miria, at gusto niya ang kakayahang magbagong anyo bilang tao upang mamuhay siya ng dalisay at tapat kasama ang kanyang mga kaibigan. At kung magkamali ang lahat, maaari na lamang siyang bumalik sa normal. Dahil dito, nagpa siya ang baby dragon na maging isang plague young dragon. Matapos magbagong anyo at tingnan ang kanyang refleksyon sa tubig, nagsimulang magsisi ang kawawang dragon dahil talagang mukha siyang masamang nilalang. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa banal na boses na ang kanyang kakayahang mag-check ng status ay tumaas na ang antas. Kaya ngayon ay maaari na niyang suriin ang mga detalye ng bawat pamamaraan na mayroon siya. Bukod doon, ang banal na boses mismo ay umabot na sa antas 2 at ang Plague Young Dragon ay nakakuha ng mga kasanayan sa paglipad at Dragon Scale Dust. Ang kanyang kakayahang kumagat ay umunlad sa mga makamandag na pangil at nakatanggap din siya ng ilang iba pang mga kapangyarihan na nagpapasakit sa ulo ng dragon. Sa wakas, natanggap niya ang titulong kalamidad at ang titulong kontrabida ay tumaas sa level 2. Nagsimula ng maging tunay na nag-aalala tungkol sa klaseng kanyang pinili, sinuri ng dragon ang kanyang mga kakayahan at hindi mahanap ang pagbabago ng tao kahit saan, na siyang isang bagay na pinakahinahangad niya. Dahil sa desperasyon, humingi siya ng mga paliwanag mula sa banal na boses, ngunit hindi nito maibigay ang ganitong uri ng impormasyon sa kanyang kasalukuyang antas. Matapos humiga ng ilang sandali upang pagnilayan ang lahat ng nangyayari, sandaling inisip ng dragon ang kanyang mga iniisip, at sinubukang alamin ang iba pang mahahalagang bagay tulad ng kung sino nga ba ang banal na boses. Muli, sinabi nitong hindi ito makapagbibigay ng impormasyon tungkol doon. Kaya, ibinaling ng dragon ang kanyang atensyon sa Dragon Scale Dust. Ipinaliwanag ng banal na boses na kapag ikinakampi ng dragon ang kanyang mga pakpak, maaari niyang ikalat ang isang humihinang mayasma na nakakaapekto sa lahat ng bagay sa paligid niya.
Sa pinakamataas na antas, maaari niyang lasunin ang buong bansa sa pamamagitan lamang ng paglipad sa ibabaw nila. Nang marinig iyon, ikinakampi ng dragon ang kanyang mga pakpak at agad na pinaslang ang isang bulaklak, na nagpapaisip sa kanya na siya ay isang naglalakad na biolohikal na sandata. Sunod, humingi siya ng paliwanag tungkol sa kanyang kakayahang huminga ng may salot, na siyang karaniwang pagbuga ng hiningang may impeksyon sa mukha ng kalaban. Bukod sa pagdudulot ng matinding debuff, ito ay lubhang nakakahawa kaya't minsan nitong nilipol ang isang buong sibilisasyon. Lalong nag-aalala na baka siya ang kontrabida sa kwentong ito, tinanong ng lalaking muling nagkatawang dragon kung ang mga titulong natanggap niya ay hindi kasamaan. Ipinaliwanag ng boses ang una, ang mini-hero, na ipinagkakalob sa mga nagpakita ng katamtamang katapangan at ang kabaitan ay maaaring humantong sa kanila sa mas mataas na katayuan bilang bayani balang araw. Ang titulong ito ay nagbibigay ng bahagyang pagtaas sa pinsala ng ilang mga armas, pati na rin ang pagkakaroon ng malalim na epekto sa landas ng ebolusyon ng dragon. Sa pag-aakalang maaari siyang makatakas sa landas ng kasamaan kung patuloy niyang itataas ang titulong iyon, nagtanong ang dragon tungkol sa titulong kontrabida. Ipinaliwanag ng banal na boses na ito ay para sa mga malademonyong kontrabida na nagiiwan ng mga bundok ng katawan, tumatawa ng masama habang binibilang kung ilang tao na ang kanilang napaslang sa kanilang buhay. Ang titulong ito ay nagbibigay ng kaunting pagtaas sa mga kapangyarihang uri ng madilim, ginagawang mas mahirap ang pag-aaral ng puting mahika sa paglipas ng panahon, at binabawasan ang rate ng pagbabagong buhay. Malaki rin ang impluwensya nito sa landas ng ebolusyon ng dragon. Muling natakot ang batang dragon, at napahagulgol sa lupa, siguradong nagawa niya ang pinakamasamang posibleng pagpili. Samantala, sinuri ni Nymeria at Mariel ang mga batong pangproteksyon na nakakalat sa buong nayon dahil lumilikha ang mga ito ng harang sa paligid ng teritoryo at tiyak na gumagana ng perpekto. Sa katotohanan, ang harang na ito ay isang spell na hindi sinasadyang pumipigil sa mga nilalang na dumaan dito. Ngunit hindi ito epektibo laban sa mga halimaw na may matibay na determinasyon or isang napakalinaw na layunin sa isip, na nagpapaisip kay Nymeria kung sa huli ay talagang sinusubukan siyang protektahan ng maliit na nilalang na iyon. Alinman sa dalawa, dahil nagawang malampasan ng bagay na iyon ang harang, kailangang tiyakin ni Mariel na hindi na ito mauulit. Kaya, nagtungo ang dalawa sa susunod na batong pangproteksyon para sa elf upang mag-spell dito. Sa sandaling iyon, inamin ni Nymeria na mayroon siyang malakas na pakiramdam na nailigtas siya ng maliit na dragon na iyon sa kagubatan. Tinanong ng elf kung ang tao ay nagkakaroon ng damdamin para sa isang halimaw at mabilis na ipinaliwanag ni Nymeria na hindi. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae na ang mga halimaw ay nagbabago sa iba't ibang anyo at nagiging mas malakas habang nangyayari ito, at maaari silang mag-level up sa pamamagitan ng pangangaso ng iba pang mga nilalang. Ang iba't ibang uri ay may iba't ibang pinakamataas na antas. At kapag naabot na ng isang halimaw ang rurok na ito, nag-i-evolve ito ng ranggo, pagkatapos ay inuulit ang proseso hanggang sa ito ay maging mas malakas at mas mapanganib. Nahihirapan si Nymeria na paniwalaan na natuklasan ng mga tao noong unang panahon ang kalikasan ng mga halimaw. Ngunit hindi maintindihan ni Mariel ang ibig sabihin ng babae dahil sinabi na niya mismo kay Nymeria ang mga bagay na ito 11 taon na ang nakalilipas. Ang isyu ayon sa babae ay 5 taong gulang pa lamang siya noong panahong iyon at napakaliit kaya kinailangan niyang tumangala upang harapin ang elf. Pakiramdam na tinawag siyang pandak, tiningnan ni Mariel si Nymeria na may mukha na nagsasabing madali siyang makakagawa ng ilang mga pagkakamali laban sa kanya. Sa pagsasantabi niyan, ipinaliwanag niya na ang mga espesyal na tao ay nagpapakita paminsan-minsan, na may kakayahang marinig ang banal na tinig at magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, antas, at lahat ng iba pa. Halimbawa, may mga santo at bayani na responsable para sa sangkatauhan, na alam ang lahat ng alam nito tungkol sa paksang ito. Sa anumang kaso, sa buod, ang bawat nilalang ay naghahanap lamang ng kapangyarihan, na nagpapalole sa kanilang mabangis at mapanganib. Kung ang dragon na iyon ang tunay na nagligtas kay Nymeria, sigurado ang elf na balang araw, ang mga pangil na iyon ay magiging laban sa tao dahil ang mga halimaw ay refleksyon lamang ng kanilang sariling mga likas na ugali. At hindi matalinong maglagay ng mga inaasahan ng tao sa isang nilalang na wala ng iba pa. Sa huli, ang pakikipamuhay sa pagitan ng mga halimaw at mga tao ay sadyang hindi magkatugma. Tungkol sa kanya,
ang batang dragon ay hindi sumuko matapos mapagtanto na siya ay nasa landas patungo sa pagiging kontrabida ng kwento. Sa kabaligtaran, ipinangako niya sa kanyang sarili na mabilis siyang magbabago upang makabalik siya sa tamang landas. Tulad ng sa mga kwento ng isekai, gusto niyang maging bayani at hindi ang hari ng demonyo. Higit sa lahat, kailangan niyang matutunan ang pagbabagong anyo ng tao upang makapunta siya sa nayo ni Miria. Sa wakas, sinimulan ng dragon ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng XP upang mag-level up at makalabas sa sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Ngunit patuloy siyang sinusundan ng masamang yugto. Pagkatapos ng lahat, ang kawawang dragon ay biglang nabuhol sa isang sapot habang mahinahong naglalakad sa kagubatan. At kung ang sapot ay sapat na malakas upang hawakan ang isang dragon, makatarungan lamang na ang responsable dito ay kasing lakas din. Sa pagkakataong ito, isang higanteng gagamba ang dumating upang tapusin ang kanyang hapunan gamit ang kanyang lakas na D-rank. Bukod sa pagiging nakulong, inakala ng dragon na hindi niya kayang talunin ang isang kalaban gamit ang ganoong uri ng kapangyarihan. Ngunit nang makatanggap siya ng isa pang pagsabog ng sapot, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kaya, gumanti siya ng baby breath, sinunog ang likuran ng gagamba na nakatutok mismo sa kanya. Gayunpaman, ang sapot na nakapalibot sa kanya ay nagsimulang magliyab, na nagtulak sa kanya na gamulong sa lupa upang apulahin ito, na kahit papaano ay nagbigay sa dragon ng kasanayan sa paglaban sa apoy. Upang mapabuti ang sitwasyon, ang gagamba ay nasa ilalim na ngayon ng burning status, na nag-iiwan sa kanya na mahina sa pisikal na atake mula sa dragon. Di nagtagal, tinamaan ng may pakpak na dragon ang kanyang kalaban gamit ang mga kuko ng paralytic venom, ngunit ang HP ng arachnid spider ay nasa kalahati pa rin, na nakakumbinsi sa dragon na ang pagpaslang sa nilalang na ito ay talagang hindi mangyayari. Kaya, sinamantala niya ang paralysis nito at lumabas doon ng mabilis hanggat maaari. Ngunit parang hindi pa iyon sapat, ang gagamba ay nakawala na mula sa paralysis at nagsimulang habulin ang takas ng buong bilis. Mabuti na lang at naalala ng batang dragon na nakuha niya ang kasanayan sa paglipad. Kaya, tumalon siya at ikinumpas ang kanyang mga pakpak gamit ang lahat ng kanyang lakas upang lumipad ng minsanan at magpakailanman. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi pa rin siya talaga makalipad at napilitang bumalik sa lupa at patuloy na gamulong palayo. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpapatuloy pa rin ang habulan, at sumuko na ang dragon sa ideya na maaring maubusan ng enerhiya ang gagamba. Mabuti na lang at na-level up niya ang kanyang roll skill sa level 3, na nagpapataas sa kanyang escape speed at nagbigay sa kanya ng titulong Dragon Run. Kahit naiinis sa duwag na titulong ito, hindi ito maisip ng matagal ng dragon dahil diretso siyang patungo sa isang bangin. Sa sobrang bilis, walang oras para huminto at nakumpirma niya na hindi maaasahan ang kanyang kakayahang lumipad. Sa anumang paraan, ang tanging pagpipilian ay ang gamulong ng mabilis hanggat maaari at tumalon, umaasang makarating sa kabilang panig. Ginawa niya ito, at nang makarating sa langit ng may magandang momentum, ibinuka ng batang plague dragon ang kanyang mga pakpak at nagawang dumausdal sa kabilang panig ng bangin. Sa pag-aakalang nakatakas siya sa banta, lumingon siya at napansin ang isang maliit na detalye. Ang gagamba ay naghahabi ng sapot upang tumawid sa kalaliman. Walang pagkaantala, tumalon siya sa harap niya at ipinagpatuloy ang habulan sa parehong paraan. Kahit papaano bilang kaunting aliw, itinaas ng dragon ang kanyang rolling level sa level 4. Sa daan, isang naguguluhang kulay abong lobo ang nagpakita at nabangga, na nagbigay ng 20 experience points sa Plague Young Dragon. Dahil sa titulong Walking Egg, nakatanggap siya ng bonus na 12 points, na nag-level up mula isa diretso patungong 3. At hindi lang ang lobo ang biktima ng paggulong ng dragon. Anumang magpakita sa harap niya ay patuloy na nadudurog, na nagpataas sa kanya sa level 8, sapat na para marahil harapin ang nilalang na kanyang tinatakbuhan. Sumagot sa panganib, lumingon ang Plague Young Dragon sa gagamba at sinuri ang kanyang mga kasanayan. Kabilang sa mga ito ang isang tinatawag na double venom, na hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Alinman sa dalawa, ang estratehiya ay lumapit ng sapat upang magpakawala ng isang buong lakas na baby breath. Gayunpaman, biglang naglabas ang gagamba ng usok na may dalawang magkaibang kulay, na malamang ay ang double venom. Nakagalaw ang dragon dahil sa kanyang resistensya,
ngunit dapat siyang manatiling alerto upang hindi malantad ang kanyang sarili sa mga sangkap ng masyadong matagal. Malinaw na hinihintay ng gagamba na mahimatay siya upang makaatake siya. Ngunit dahil hindi niya alam na mayroon siyang resistensya, nag-isip siya ng isang kontrastratehiya, nagkunwaring sawi upang lumapit ang kalaban. Matapos ilabas ang lahat ng kanyang makakaya, ang batang dragon ay magmumukhang talunan kung hindi ito gagana. Ngunit ang kalaban ay nabiktima sa panlilinlang at lumapit ng sapat upang makakuha ng baby breath. Habang nagliliyab ang kanyang katawan, tinamaan siya ng tail attack na tuluyang nagwakas sa laban. Sa tagumpay na ito, ang dragon ay nag-evolve sa level 14, na para sa kanya ay isang malaking pag-upgrade. Gayun din, ang kanyang baby breath skill ay tumaas sa level 3, at nakuha niya ang dragon tail skill dahil sa paggamit ng kanyang buntot sa laban. Gayunpaman, sabik na sabik ang dragon na sa wakas ay matanggap ang kanyang kakayahang magbagong anyo bilang isang tao. Gayunpaman, tinapos ng banal na tinig ang mga anunsyo at iniwan ang kawawang dragon na umaasa. Dahil sa pagkadismaya, binuhat ng maliit na plague dragon ang lobo na kanyang nabangga at umalis upang maghanap ng masisilungan para sa gabi. Sa isang punto sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang kuweba at sumigaw upang tingnan kung may tao sa loob, ngunit walang sumasagot. Kaya, ginamit niya ang butas bilang tahanan para sa araw na ito at nagsindi ng apoy upang ihawin ang karne. Kahit na mahilig siya sa inihaw na karne, nagreklamo ang dragon na hindi pa rin maamoy ang amoy, kaya naisip niyang pigain dito ang mga prutas na natagpuan niya kanina dahil mayroon itong mabangong amoy na parang sili. Pagkatapos gawin iyon, tiyak na bumuti ng 100% ang karanasan. At sigurado ang dragon na nakahanap na siya ng paraan para mas maging masarap ang kanyang mga pagkain. Siya nga pala, dahil ang kuweba na ito ay walang nagmamay-ari, ayaw bigyan ng dragon ng pagkakataon ang sino man na nakawin ang lugar. Kaya, nagpa siya siyang gamitin ito bilang himpilan habang naghahanap pa siya ng mga pulang prutas. Sa kabilang banda, masyadong basa at malagkit ang kuweba para mapreserba ang mga prutas. Kaya, mas mabuting patuyuan ang mga ito sa labas. Mula sa kaisipang iyon pa lamang, natanggap ng dragon ang titulong Master Chef, na nagpaparamdam sa kanya na parang nasa bahay ni kuya siya dahil sa kung gaano kalaki ang kanyang pribadong buhay na inoobserbahan sa bawat hakbang. Sa wakas, matapos mapuno ng karne ang kanyang tiyan, naisip ng dragon na magiging kamangha-mangha ang pagiging popular sa nayong iyon dahil sa kanyang pagluluto. Ngunit mabilis niyang naalala na ang matatalas na kuko niya ay hindi ang uri ng bagay na gustong makita ng isang tao. Una sa lahat, hindi siya maaaring makihalubilo sa mga taong iyon habang siya ay isang dragon. Iyon ay, kahit papaano ay mas cute siya noong siya ay isang batang dragon. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang malalaki at matutulis na pangil, pati na rin ang mga matang nagpapakita ng kasamaan, na nagpapaisip sa kanya na kahit ang babaeng iyon ay hindi na siya makikilala ngayon. Dahil sa desperasyon, nagmakaawa ang dragon sa langit na pagkalooban siya ng pagbabagong tao dahil, hanggang sa sandaling ito, siya ay natigil sa papel ng kontrabida ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang kanyang mga panalangin ay hindi sinasagot. Samantala, sa isang taberna sa nayon, nalaman ni Miriam na nakita si Doz ni Mr. Burt sa isang kalapit na lawa habang ito ay nangingisda. Mula sa kawalan, sa isang partikular na sandali habang nangingisda, si Doz ay dumaan lamang sa kanya at, bumubulong ng isang bagay, ay pumasok sa mga palumpong. Nang marinig ang kwento, inakala ng mga kaibigan ni Mr. Burts na nag-iimbento lamang siya dahil umiinom siya araw-araw. Bagamat iginiit ng mangingisda na wala siyang nakita, ang lahat ay napakalinaw sa kanya. Nang makitang kakaiba ang kinikilos ng babae, hiniling ng isa sa mga lalaking nakaupo sa mesa kay Miriam na huwag sisihin ang sarili sa nangyari. Ngunit sinabi ng babae na ayos lang ito at umalis nang walang karagdagang paliwanag. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabi niya kay Mariel na pupunta siya sa kagubatan para sunduin si Doz. Ngunit tumigil ang elf dahil sa panganib na kaakibat nito. Bukod pa rito, kung talagang buhay si Doz, nakabalik na sana ito sa nayon. Gayunpaman, iminungkahi ni Miriam na bumuo ng isang search team upang hanapin ang lalaki, ngunit ayaw ng elder na ilagay sa panganib ang buhay ng sinuman. Sa kabilang banda, dahil ang kanyang kaibigan ay malinaw na desperado, nangako ang elf na hihilingin sa Adventurers Guild na imbestigahan ang kaso.
Kinabukasan, pagkatapos kumain at makatulog ng maayos, ang Plague Dragon ay nakaramdam ng kahandaan na mag-evolve ng malaki hanggang sa wakas ay makuha niya ang kanyang kakayahang magbagong anyo bilang isang tao. Pagkatapos maghugos ng kanyang mukha sa isang lawa, nakakita siya ng kakaiba sa gilid ng tubig, na parang isang slime or isang bagay na katulad nito. Gayunpaman, nang tingnan niya ang katayuan ng nilalang, nagsimulang pumutok ang ulo ng dragon sa sobrang sakit. Kasabay nito, ang status view skill ay tumaas mula level 3 hanggang level 4. Kahit na hindi nakikita ng dragon ang mga katangian ng malaslime na halimaw na iyon bago niya ito napansin, ang dragon ay inatake ng mga piraso ng slime na humiwalay sa pangunahing katawan upang habulin ang kanilang target. Malinaw na ang Plague Dragon ay tumakbo ng walang pag-aalinlangan at nagtago sa likod ng isang puno. Matapos huminga ng malalim, naalala niya na nagawa niyang suriin ng masinsinan ang kalagayan ng bagay na iyon at tila wala naman itong espesyal. Ngunit alinman sa dalawa, nagpasya siyang itigil ang buong gulo at lumayo sa gulo upang makapagpatuloy siya sa ibang landas. Sa pag-iisip na iyon, gumala ang dragon sa isang bahagi ng kagubatan at nakasalubong ang isang naligaw na garapon na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Marahil ay puno ito ng prutas or iba pang bagay na sulit kainin. Gayunpaman, sa halip na iyon, ang garapon mismo ay nagpakita na ito ay isang halimaw. Ang garapon na Tardig, na, kung hindi mo ito mahulaan sa pangalan, ay isang garapon na kahawig ng isang pagong. Hindi sigurado kung garapon or pagong ang tinitingnan niya, ang dragon ay sumugod gamit ang isang dragon punch. Ngunit ang suntok ay nakabawas lamang ng isang HP mula sa kalaban, na nakakahiya para sa pananaw ng umaatake. Dahil ganoon ang takbo ng mga bagay, itinaas niya ang pamantayan at sinimulang hampasin ang garapon sa lahat ng paraan na maiisip niya. Ngunit ginamit ng nilalang ang kakayahang matulog nito upang patuloy na mabawi ang HP nito, na halos pinoprotektahan ang sarili gamit ang shell nito habang nagre-regenerate sa panahon ng laban. Dahil sa wana sa kalokohan, sinunggaban ng dragon ang sinasabing pagong para tingnan kung marunong ba talaga itong lumangoy, saka inihagis ang nilalang mula sa bangin na nagtapos sa isang ilog. Dahil dito, nakakuha siya ng 36 na experience points at, dahil sa kanyang walking egg title, nakakuha rin siya ng ilang dagdag na puntos, na nag-level up mula 14 patungong 15. Bukod pa riyan, nakuha niya ang titulong Rogue King, at ang kanyang Malefactor title ay nag-level up mula 2 patungong 3. Gayunpaman, bukod sa mga huling tagumpay na ito, isa pang sitwasyon ang tila hindi maganda. Isang buong lehiyon ng mga Tardigar ang nagpakita upang tulungan ang kanilang kaibigan na, nang mahulog sa bangin, ay ginamit ang kanyang kasanayan sa pagtawag sa mga kakampi, na hindi nakakagulat na tumawag sa kanyang mga kakampi. Upang mapataas ang stake, ang hukbo ng mga naglalakad na banga ay nagsanib puwersa, na bumubuo sa Tardigar Megazord, na literal na umaakyat sa ibabaw ng isa pa, ang kanilang pinili ay maging isang bundok ng mga banga or pagong. Ang Plague Dragon, sa kanyang bahagi, ay hindi sila kinilala. Kinuha lamang niya ang unang banga sa base ng salansan at inihagis ito sa patayong linya ng mga kalaban, na sabay-sabay na nadurog silang lahat. Dahil doon, nakuha niya ang kasanayan sa meteorite. Nakakuha rin siya ng 594 na experience points, hindi pa kasama ang bonus na walking egg, at dahil doon ay diretso siyang umakyat mula level 15 patungong level 30. Itinaas din ito ang kanyang kasanayan sa paglipad mula 1 patungong 2 at ang kanyang pananaw sa katayuan mula 4 patungong 5. Walang duda, napagtanto ng dragon na ang pagkatalo sa isang buong grupo ng mga Tardigar ang pinakamagandang bagay na nagawa niya. Napag-usapan na, tiningnan niya ang mga garapon na ginagamit ng mga nilalang na iyon bilang mga shell at napansin na tila hindi ito gawa sa material na kasing taybay ng inaasahan. Kung isa sa alang-alang iyon, ang mahalaga ay mayroon na siyang sapat na karne na makakain hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo. Pero, tungkol sa pakiramdam ng pagkahilo, naisip niya na magandang kumain ng kaunting salad para mabalanse ang kanyang dieta. At panghuli, dahil ang paksa ay balanse, ang talagang nagpapabalisa sa kawawang dragon ay ang katotohanan na hindi pa rin niya nabubuksan ang matagal na niyang pinapangarap na kakayahang magbagong anyo bilang tao. At mas nakakadismaya pa ang malaman na nakapag-level up na siya ng 10 beses at hindi pa rin lumalabas ang skill na iyon. Bigla,
Habang naglalakad sa kagubatan, nakita ng dragon ang langit na kumikinang sa isang matinding lilang liwanag, kasama ang tunog ng mga yabag sa mga puno. Maingat, tahimik siyang sumulong, hinahanap ang pinagmumulan ng ingay at kalaunan ay nakakita ng isang uri ng oso na gumagala sa kakahuyan. Sa kabilang banda, may kakaiba sa hayop na iyon, lalo na sa paraan ng paglakad nito. Dahil napakalayo nito, hindi niya makita ang katayuan nito, ngunit kahit papaano ay nasuri niya ang uri nito. Isa itong mud bear, ibig sabihin ay isang burrow, isang halimaw na may ranggong D+. Kahit hindi ganoon kataas ang antas, hindi niya ito maaaring maliitin, lalo na't mayroon itong mahusay na kakayahan sa pag-recover. Dahil kapantay ito ng plague dragon, naisip niya kung kaya niya itong harapin ng harapan. Ngunit ang pinaka-nakuha ng kanyang atensyon ay ang katotohanan na ang nilalang ay gawa sa putik. Marahil pagkatapos talunin ang oso, maaari niyang halmahin ang putik gamit ang apoy at gumawa ng isang pasadyang garapon upang magsilbing muebles para sa kanyang barong-barong. Sa ideyang iyon, sinamantala ng dragon na may pakpak ang pagkagambala ng mud bear at tahimik na lumapit, umakyat sa isang estratehikong puno na nag-aalok ng pinakamagandang anggulo para sa isang pag-atake. Nang handa na, tumalon ang dragon at nakangiti na sa madaling tagumpay, ngunit nabigla siya nang ibuka ng oso ang tiyan nito, na nagpapakita ng isang panloob na puno ng mga tusok ng putik, na parang ang katawan nito ay isang Iron Maiden, ang medieval torture device na iyon. Dahil sa takot na may akap ng may pagmamahal ng paraisong iyon ng mga spike, umasa ang dragon sa Lixie, gamit ang kanyang kasanayan sa paggulong, na nagbigay sa kanya ng kakayahang kumilos na kailangan niya upang maiwasan ang pagiging pabigla-bigla sa loob ng artificial na tiyan ng halimaw. Sa sunod-sunod na paggulong, nagawa ng dragon na makuha ang 15 sa 40 GP ng oso. Ngunit gaya ng nilinaw ng banal na tinig, ang nilalang na ito ay may mahusay na kakayahan sa pag-recover. At syempre, ginamit nito ang kasanayang iyon upang maibalik sa ganap na kalusugan nito. Nang makita ang sitwasyon, gamulong ang dragon sa paligid ng oso ng putik habang nag-iisip ng paraan upang tapusin ito. Sa kanyang kasalukuyang antas, ang pagtalo sa kalaban na ito sa isang suntok ay imposible. Ang pinakamalakas na bagay na natutunan niya sa ngayon ay tila meteorite. Ngunit malinaw naman, hindi niya maaaring sunggaban ang isang halimaw na ganito kalaki at ihagis ito tulad ng ginawa niya sa Tardigar. Kaya, sa ngayon, ang estratehiya ay gamulong, tumama, at tumakbo, gamulong, tumama, at tumakbo, uulitin ang proseso habang nawawalan ng mana ang oso ng putik. Gayunpaman, dahil sa pagod na sa pagpapagulong-gulong, ginulat siya ng oso ng putik nang magpakawala siya ng isang bagyong buhangin, na, nang matapos ito, ay nag-iwan sa oso na maging mas matatag at mas matulis na bersyon ng kanyang sarili, na pumipigil sa dragon sa patuloy na pag-atake gamit ang kanyang paggulong. Sa kabilang banda, ang oso ng putik ay mayroon na lamang 19 na mana points na natitira sa kabuoang 100, na nagpapakita na nasa limitasyon na ito. Gayunpaman, maaari pa ring lumaban ang kalaban, sapat na para mapunit ang isa sa sarili nitong mga spike at ihagis ito sa target, na umiwas sa pamamagitan ng reflex sa huling sandali. Maingat na sinuri ang material na bumubuo sa katawan ng kalaban, ang dragon ay gumanti ng mga pag-atake at, sinamantala ang kanyang bilis, mabilis na nilapitan ang distansya at sinira ang isa sa mga braso ng oso ng putik. Total, tila lumalambot ang luwad kapag malayo ito sa katawan ng oso. Hindi lang iyon, matalino rin ang dragon para hubugin ang braso sa isang globo na maaaring gamitin sa kanyang kasanayan sa meteorite. Sa madaling salita, ang dragon ay naglabas ng isang malakas na atake na tumunaw sa buong itaas na bahagi ng oso ng putik, tinapos ang laban at nagbigay ng kabuuang 150 XP, na nad-obol dahil sa titulo na Walking Egg. Agad na umakyat ang dragon mula level 30 patungong level 33. Bukod sa paggamit ng titulong Nutcracker, tiyak na dahil sa paraan ng paggana ng meteorite. Siya nga pala, gaya ng naisip niya mula sa simula, talagang ginamit ng dragon ang luwad ng oso para pagandahin ang dekorasyon ng kanyang simpleng tahanan, na nakakuha pa ng pugan na luwad bilang bonus. Matapos magsindi ng panggatong sa loob nito, nagpa siya ang dragon na kumuha ng pagkain habang umiinit ang pugan. Sa gitna ng kakahuyan, nakakita siya ng isang kabute na parang kidlat,
na ayon sa banal na tinig ay sinisipsip ang lahat ng sustansya mula sa puno na tinutubuan nito, at dahil doon ay hindi na siya nakapagbunga. Sa kabilang banda, ang malalinte na katangiang ito ay ginagawa itong napakasustansya at masarap, kahit na mayroon itong nakakaparalise na lason. Dahil wala siyang resistensya dito, itinapon ng dragon ang kabute at lumipat sa susunod na posibleng mapagkukunan ng pagkain, ngunit nag-ambala at hindi napansin na ang isa sa mga bulaklak sa daan ay talagang isang halamang kumakain ng karne. Gayunpaman, ang dragon ay sapat na mabilis upang tumugon at hatiin ang halaman sa kalahati, na agad na inalis ang panganib. Ayon sa pagtatasa ng banal na tinig, ang nilalang na iyon ay may kakayahang kumain ng mga hayop, ngunit hindi nito kayang tunawin ang asin. At dahil doon, ang asin ay naiipon sa puting bahagi ng ugat nito. Hindi sinasadya, dahil ang asin ay kailangan sa pagluluto, alam na ng dragon kung ano ang gagawin sa sobrang ugat. Samantala, sa tarangkahan ng nayon, malungkot na iniisip ni Miria ang mga sinabi sa kanya ni Mariel. Ngunit kahit na sinabihan siya ng elf na huwag umalis para sa misyong ito, ayaw ng babae na sayangin ang oras at mawala ang pagkakataong matagpuan si Doze na buhay. Tutal, ayon sa kwento ni Mr. Burtz, si Doze ay naglalakad sa kagubatan sa kakaibang paraan. Hindi niya alam kung totoo ito or hindi, ngunit ang ulat ay sapat na upang hikayatin ang babae na umalis. Sabihin mo ang gusto mo tungkol kay Doze, ngunit ang babae ay nagmamalasakit sa kanya, at sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili dahil hindi niya ito pinigilan na umalis para sa misyong iyon na natapos sa paraang iyon. Sa daan, inatake si Miria ng isang shadow worm, ngunit pinaslang niya ang halimaw gamit ang isang fireball. Matapos ang mahinahong pagtatapos ng laban, naisip niya na magiging maayos din ang lahat basta't manatili siyang kalmado. Pagbalik sa ekspedisyon ng dragon upang maghanap ng mga bagong merienda, natagpuan niya ang halimaw na shrew, isang nilalang na may kakayahang gumalaw sa mas matataas na antas at umatake sa mga tao, at ang lasa nito, nakahawig ng karne, ay ginagawa itong isang lubos na hinahangad na delicacy. Masaya na nakahanap ng disenteng makakain, ang dragon ay nakatagpo ng isa pang kakaibang kabute. Sa pagkakataong ito, tinatawag na Moretroga, na hindi tulad ng iba na nasa pinakamataas na antas C ang halaga, ay may halagang antas A. Ang kabute na ito ay napakahalaga kaya maaari nitong ibalik ang ekonomiya ng isang buong bansa kung linangin ng mabuti. Para bang hindi pa sapat iyon, ito ay isang hallucinogen na nagdudulot ng matinding euphoria, ibig sabihin ay mga positibong katangian lamang. 500 taon na ang nakalilipas, natuklasan ng mga tao na maaari nilang ihalo ang kabute na ito sa ilang mga stimulant, na humantong sa paglikha ng napakaraming bilang ng mga mahilig sa bawal na gamot sa lipunang iyon. Nang marinig ang huling bahaging iyon, hindi nagdalawang isip ang dragon bago sinunog ang buong kumpol ng Moretroha, na nagtaas ng kanyang titulo bilang mini-hero mula level 1 patungong level 2. Samantala, nagtago si Miria mula sa isang kawan ng mga lobo na tumatakbo patungo sa direksyon ng kanyang nilalakaran, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kanyang landas ng madaanan nila. Sa sandaling iyon, ang dragon ay nakakita ng isang prutas na tinatawag na pipros, na pinahahalagahan sa beef, na may kakaibang aroma na nagpapasigla sa gana at sa panahong iyon ay itinuturing na pinakasikat na pampalasa. Noong unang panahon, ang pangangailangan para sa mga dekalidad na pampalasa ay napakalaki kaya ang prutas na ito ay nagkakahalaga ng ginto. Nag-uwi ang dragon ng ilan upang subukan ang pampalasa. Sa pagsasalita tungkol sa tahanan, si Miria ay lalong lumalayo sa nayon at dahil dito ay lumalayo siya sa kagubatan. Alam niya na habang lumalalim siya, ang mga panganib na maaaring makaharap niya ay lalong lumalala. Kaya, nagpasya siyang tingnan muli ang mga lugar na mas malapit sa nayon at pagkatapos ay umuwi. Nang bumalik ang dragon sa kanyang barong-barong, nagawa niyang gamitin ang kabute ng kidlat bilang pinagmumulan ng kuryente upang liwanagin ang kuweba. Bukod doon, ang oven ay sapat na ang init upang patigasin ang luwad na hinubog niya para maging mga kaldero. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, sinimulan niyang maghanda ng hapunan gamit ang masasarap na sangkap na kanyang nakolekta sa kakahuyan, na nagresulta sa isang napakasarap na ulam na binigyang buhay ng asin at pampalasa. Matapos lamunin ang isang bahagi ng pagkain, itinaas ng dragon ang kanyang titulo bilang Master Chef sa level 2 at nakuha rin ang titulong Artisan para sa kanyang gawaing seramiko. Dahil sa nostalgia sa kanyang dating buhay,
Nasasabik siyang isipin kung ano ang susunod niyang itatayo para sa kanyang tahanan or kung ano ang lulutuin niya para sa tanghalian bukas. Kinabukasan, habang nakasakay sa karwahe, narinig ng isang beast woman na nakarating na sila sa kagubatan. Kaya, ginaising niya si Miss Melcia mula sa kanyang pagtulog. Nang bumaba sila sa sasakyan, wala siyang duda na ito ang lugar na pinapunta sa kanila ng guild upang siyasatin ang kagubatan ng Noah. Maya-maya, bumalik ang dragon mula sa isa pang pangangaso at bukod sa paghihiwalay ng mga balat ng mga lobo na kanyang hinuli, ginamit niya ang bahagi ng nakolektang karne upang maghanda ng tanghalian at iniwan ang natitira upang matuyo sa labas ng kuweba. Gayunpaman, hindi nagtagal, ninakaw ng ilang unggoy ang karne na nakasabit sa mga puno upang kainin ito, na ikinagalit ng dragon. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang pigilan ang sinuman sa pagnanakaw ng kanyang pagkain. Kaya, sinimulan niyang maghanda ng isang nakalalasong potion na may ilang kain na hinalang kabute at ibinabad ang karne na magsisilbing pain para sa mga unggoy. Siya nga pala, sinimulan ng malaman ng mini-hero kung aling mga halaman ang nakalalason at alin ang hindi. Ngayon, nang walang tulong ng banal na tinig, isinantabi muna ang pagkalason sa mga unggoy, natagpuan niya ang isang magandang bukirin ng bulaklak na ang lupa ay tumutubo ng mga perpektong bulaklak upang palamutian ang kanyang maliit na bahay, mga bulaklak na sa kanilang walang kapantay na kagandahan ay maaring magsilbing lunas sa mga sakit ng mundo. Bigla, sa gitna ng kanyang patulang pag-iisip tungkol sa mga bulaklak, nakita ng dragon ang isang nilalang na sumibol mula sa ilalim ng mga bulaklak, isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Ayon sa status panel, ito ay ang Lerta, ang prinsesa ng lason, na may-ari ng walang katapusang dami ng mga kakayahan na lubhang nakalalasen. Natakot ang dragon na lumapit sa halimaw, at may mabuting dahilan. Kinagat ng Lerta ang balikat ng dragon at nag-inject ng isang dosis na nagpapataas ng kanyang resistensya sa lason mula level 3 hanggang level 4. Ngunit ang sangkap ay napakalakas kaya't natamba ang dragon sa lupa at nawalan ng bahagi ng kanyang paggalaw. Matapos suriin ang sistema upang maunawaan kung ano ang tumama sa kanya, nabasa ng dragon na ito ay isang uri ng espesyal na lason, ngunit ang banal na tinig ay hindi makapagbigay ng anumang karagdagang impormasyon tungkol dito sa kanyang kasalukuyang antas. Dahil hindi alam ang gagawin, nagpa siya ang bida na siyasatin ang impormasyon ng uod upang makita kung mayroon siyang matututunan. Pagkatapos, isiniwalat ng banal na tinig na ang prinsesang may lason na Lerta ay nasa ranggong D at isang tusong nilalang na lumalason sa kanyang biktima at mga pulgas, at kalaunan ay babalik upang kainin ang biktima. Ang likido ng prinsesa ay maaaring maging panlunas sa kanyang sariling lason, at ginagamit ito ng Lerta upang makipagtawaran kung mabubuhay or masasawi ang biktima. Kahit papaano, dahil nakakagalaw na dahil sa kanyang mataas na resistensya sa lason, plano ng dragon na hulihin ang Lerta habang naghihintay ito malapit dito para masawi ito. Di nagtagal, nang makitang hinahabol siya, nagsimulang tumakbo ang uod sa parehong estilo. Karaniwang ginagamit ng dragon ang paggulong, na ginagawang mabilis na paghabol patungo sa bangin na alam ng dragon na nasa unahan, dahil nakita niya ito mismo habang tumatakbo mula sa gagambang iyon. Sa kalagitnaan nito, ang dragon ay nag-evolve sa paggulong mula level 4 patungong level 5, na nagbigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa upang mapataas ang kanyang bilis. Ngunit bigla siyang tinamaan ng isang sandatang putik na nagawang iputok ng Lerta habang gumugulong, isang bagay na tila katawa-tawa para sa kanya. Mula noon, nang bumalik siya sa paghabol, kinailangan ng dragon na harapin ang sunod-sunod na pagputok ng putik na papunta sa kanya. Gayunpaman, kung may isang bagay na alam ng dragon kung paano gawin, ito ay ang paggulong. At gamit ang kasanayang ito, nagawa niyang magmanyobra sa paligid ng mga projectile at bumangga sa prinsesa ng lason na Lerta, na nauwi sa pagkahulog patungo sa bangin. Dahil talagang hindi niya kayang mawalan ng panlunas, tumalon ang dragon upang hawakan ang uod sa ere. Pinipinsala ng lason ang kanyang katawan, na nagpapahirap sa kanyang mga galaw at reflexes, ngunit sa sapat na pagsisikap, hindi lamang niya nagawang hulihin ang prinsesa ng lason, nangako rin siya na ililigtas niya ito sa kabila ng lahat ng ginawa nito. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit ng dragon ang kanyang hininga pababa upang itulak ang sarili pataas, at bumalik sa matibay na lupa. Sa kabilang banda,
Ang hindi matibay ay ang dami ng lason sa loob ng kanyang katawan at hindi nakakapagtaka na halos masawi na ang kawawang dragon. Parang hindi pa iyon sapat, sinabi pa rin ng Plague Dragon na ang mahalaga ay maayos ang lerta, at ipinakita lamang niya sa kanya ang dulo ng kanyang buntot bilang tugon. Pagkalipas ng ilang oras, pagbalik sa kagubatan upang hanapin ang kanyang kasama, wala pa ring nakitang palatandaan si Miria. Kasabay nito, tinawag ni Mariel ang pangalan ng kanyang kaibigan upang malaman kung saan ito nagpunta. At nang marinig ang kanyang boses, lumabas ang babae mula sa kakahuyan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng elf na nag-aalala siya kay Miria at pumunta sa kanyang bahay, ngunit wala ito roon. Kaya ngayon gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng babae. Sumagot si Miria na nasa kama siya matapos makaramdam ng kaunting sipon, ngunit nagpa siya siyang maglakad-lakad ng gamaan ang pakiramdam niya. Direktang tinanong ni Mariel kung hindi pa ba siya pumapasok sa kagubatan, at agad niya itong itinanggi. Bagamat naghihinala, sinabi ni Mariel na naniniwala siya sa kanyang kaibigan at ipinaalam sa kanya na ang mga adventurer ng guild ay dumarating na sa nayon, kaya hindi kailangang mag-alala si Miria. Dahil dito, humingi ng kaunting tulong ang elf sa kanyang pamimili, at sumunod ang babae, natatakot na baka matuklasan ang kanyang kasinungalingan. Bumalik sa Plague Dragon, nagising siyang gulat na gulat at sinubukang balikan ang lahat ng detalye ng nangyari sa kanya sa ngayon. Nang maalala niyang nolason siya, nakita niya ang lerta sa harap niya at inakala niyang hinihintay lang nito na masawi siya sa lason, ngunit napansin niya agad na hindi na mabigat ang kanyang mga braso. Kaya, tinanong niya kung ibinigay sa kanya ng uod ang panlunas. Tumango siya, at binuhat siya ng dragon gamit ang kanyang mga kuko at idiniin kung paano silang dalawa ay dumaan sa isang matinding labanan ng dugo, pawis, at luha, na marahil ay nagpaisip sa nilalang na sila ay magkasintahan. Sa katunayan, ngayong mas tinitingnan na niya ito ng mabuti, nakita pa ng dragon na medyo cute siya. Nang sumapit ang gabi, naghanda siya ng pagkain para sa kanyang bagong kasama sa kuweba, at sa paraan ng pagkain nito, tila nagustuhan niya ito. Sinamantala ang sandali, napagtanto ng dragon na wala sa kanilang dalawa ang may tunay na pangalan. Dahil ang Plague Dragon at Prinsesa na may lason lerta ay mga pangalan lamang ng kanilang uri. Gayunpaman, napagpasyahan niyang hindi nila kailangan ng pangalan at nagpasya na patuloy na tawagin itong uod. Nang marinig iyon, lumapit ang uod at yamakap sa mukha ng dragon, at napansin niya kung gaano na ito kalapit sa kanya. Dahil doon, hinayaan niya itong manatili sa kuweba hanggat gusto niya. Samantala, nakita ng lerta ang isang garapon na puno ng lason na ginawa ng may-ari ng kuweba at agad itong kinain na parang isang pagkain. Nataranta ang dragon, ngunit agad niyang inakala na sa pamamagitan ng pagkain ng isang bagay na nakalalasen, pinapalakas niya ang sarili niyang kamandag. Dahil dito, naging mausisa ang dragon sa lasa dahil masayang nilalamon ito ng lerta. Kaya, isinawso niya ang kanyang daliri sa garapon at inilagay ang lason sa kanyang bibig, na agad na nagdulot ng malubhang epekto sa buong katawan niya. Ngunit, bilang gantimpala, ang kanyang resistensya sa lason ay tataas mula level 4 patungong level 5. Kinabukasan, isang grupo ng mga lobo ang umatake sa Plague Dragon at sa kanyang pinakabagong kasama. Pinaputok ng lerta ang kanyang sandatang putik at pinatumba ang ilan sa mga lobo habang ang kanyang kapareha ay humaharap sa iba gamit ang mga sipa at suntok. Dahil sa tagumpay ng misyon, ang impresyon na naiwan ay sila ay isang mabuting pares. Pagkatapos, nagtulungan ang dalawa upang mamulot ng ilang niyog at masiyahan sa isang merienda sa hapon, na lalong nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Pagsapit ng gabi, nagising ang dragon dahil sa pagtama ng uod sa kanyang matulis na buntot sa kanyang katawan, na nagpapaisip sa kanya kung gaano ito kadelikado. Tutal, ang buntot na iyon ay nakakasawi pa rin at nakalalasen. Dahil dito, umaasa siyang hindi siya kakagete ng maliit habang natutulog ang nilalang, ngunit ipinapalagay na hindi na ito gaanong mapakali. Dahil tila mabilis na siyang nakapag-adapt sa kanyang bagong tahanan, habang iniisip ang lahat ng kanyang nakamit, naisip ng dragon na hindi naman naging masama ang kanyang buhay. Isang araw ang lumipas, namulot ang dalawa ng ilang pipros para subukan ng uod. Ngunit tila hindi masyadong gusto ng lerta ang amoy at ayaw niya itong kainin, isang bagay na naiintindihan ng kanyang kaibigan, dahil ang pampalasa ay hindi naman dapat kainin ng mag-isa.
Sa katunayan, naamoy ng Monty ang isang bagay na mas kaakit-akit. At nang sa wakas ay natagpuan niya ang bagay na lubos niyang ikinatuwa, ito ay isang kabute lamang na may nakakagambalang anyo at aroma. Ayon sa banal na tinig, ito ay isang cadaverous, isang B-rank na kabute na naglalabas ng amoy ng isang bangkay at naglalaman ng isang malakas na lason. Nandidiri habang pinapanood ang kanyang kasama na diretsyong patungo sa kasuklam-suklam na bagay na iyon upang magpakabusog dito, hindi ito natiis ng dragon at sinunog ang kabute gamit ang kanyang apoy, na agad na ikinagalit ng uod, na sinampal siya sa mukha ng ilang beses ng sunod-sunod. Bilang tugon, nangako ang dragon na babayaran ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isa pang makamandag na halaman. Bigla, naghanda ang lerta ng isang mudshot, na nagpaisip sa kawawang dragon na malapit na siyang masawi dahil sa isang kabute na amoy buwitter. Gayunpaman, pinaputukan ng uod ang dalawang hayop na nagkukubli sa isang palumpong sa likuran nila, na pinipilit silang lumabas at isiniwalat ang kanilang nakakatakot na anyo. Or sa halip, iisa lamang itong hayop, isang malaaso na nilalang na may dalawang ulo ang nagpaparamdam sa dragon ng matinding lamig sa kanyang gulugod nang suriin niya ang status nito. Ang nilalang na ito na tinatawag na twin head ay hindi lamang may mga sira na katangian kundi nagtataglay din ng mga kakayahan na may nakakatakot na mga pangalan tulad ng grabidad at graviton. Dahil dito, iniisip ng dragon na wala siyang pagkakataong manalo sa isang laban. Ngunit ang aso ay mayroon ding kakayahang tinatawag na sniff, na nagpapahirap sa anumang pagtatangka na makatakas. Sa ganitong kaso, ang tanging posibleng landas ay tila isang direktang paghaharap. At pagkatapos makipagkasundo sa prinsesang may lason, ang dragon ay sumugod sa twin head upang lumikha ng perpektong pang-abala upang maiturok ng kanyang kapareha ang kanyang kamandag sa kalaban. Nang walang pangalawang pag-iisip, sumugod ang dragon upang suntukin ang isa sa mga ulo habang ang lerta ay nagtatago sa tuktok ng isang puno. Gayunpaman, pinoprotektahan ng isa pang ulo ang una gamit ang malupit na lakas, habang ang protektado ay tila nakasandal sa ibang estilo ng pakikipaglaban, na bumubuo ng isang mahiwagang bilog malapit sa bibig nito. Ang asul na ulo ay lumilikha ng isang gravitational field sa ibabaw ng kalaban, na siyang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Lumilikha ito ng malubhang problema para sa dragon, na hindi makagalaw at naging madaling target. Ngunit sa sandaling siya ay inatake ng twin-head monster, ang laso na prinsesa ay nagpaputok ng putik sa kanila, na nagpahina sa kapangyarihan ng grabidad na pumipigil sa bida. Ngayong malaya na, ang dragon ay gumanti gamit ang isang mapaminsalang pagsabog ng apoy. Gayunpaman, ang asul na ulo ay nakapagpanumbalak ng pinsala gamit ang mahika. Malinaw na napansin na ang galit na kayumangging ulo ay nagdudulot ng pisikal na pinsala at ang malungkot na asul na ulo ay nagdudulot ng mahiwagang pinsala. Nakita ng dragon ang asul na ulo na naghahanda ng isang magic circle na mas malaki kaysa sa mga nauna, na nagmumungkahi na gagamitin nito ang bagay na tinatawag na graviton, na talagang hindi niya maaring payagan na mangyari sa anumang pagkakataon. Dahil dito, ang dragon ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari patungo sa kalaban upang maiwasan ang pinakamasama. Ang kanyang walang ingat na paglapit ay naging dahilan upang siya ay makagat ng kayumangging ulo, ngunit kasabay nito, nagawa niyang sumuntok sa mukha ng asul na ulo. Sa sandaling iyon bilang perpektong pang-abala, sumugod ang lerta, kinagat ang leeg ng asul na ulo. Mabilis na kumalat ang kamandag habang ginagawa ng asul na ulo ang lahat ng makakaya nito upang gamutin ang kondisyon. Gayunpaman, nang makita ang mabilis na pagbaba ng HP nito at ang tiyak na kasawian, kinagat na lamang ng kayumangging ulo ang kakambal nito upang maiwasan ang pag-abot ng lason dito. Sa pagsaksi sa nakakatakot na palabas na ito, nangako ang dragon na hindi na kailanman mag-e-evolve sa anumang bagay na may dalawang ulo. Sa pagsusuri sa katayuan ng twin head, ipinapalagay ng dragon na ang natitirang aso ay hindi na makakagamit ng mahika hanggang sa bigla niyang napansin na ang mga bagay na ito ay may kakayahang tinatawag na sakripisyo. Sa sandaling iyon, ang asul na ulo, kahit na naputol na, ay lumipad patungo sa prinsesa ng lason at halos lunukan ang kabuuan nito kung hindi dahil sa mahusay na liksi ng uod. Gayunpaman, ang naputol na ulo ay patuloy na humahabol sa biktima nito sa isang nakakatakot na paraan. At nang subukang tumulong ang dragon, pinigilan siya ng kayumangging aso, na ngayon ay nakatayo sa harap niya upang makita kung sino sa dalawa ang aalis ng buhay.
Dahil alam niyang kailangan niyang tapusin ito ng mabilis upang matulungan ang kanyang kasama, sumugod ang dragon sa laban. At pagkatapos ng maikling palitan ng atake, nagawa niyang mangibabaw sa pakikipaglaban at gamitin ang kanyang nutcracker technique sa aso, nawasak ito ng husto at napataas pa ang antas ng kasanayan sa dalawa. Mabilis na lumingon ang dragon sa kanyang kaibigan at, habang nagmamadaling hanapin ito sa bilis ng kanyang papel, naisip niya kung paano sila nagkakilala ilang araw pa lamang ang nakalipas, ngunit marami na silang pinagdaanan ng magkasama. Sa totoo lang, ang prinsesa ng laso na Lerta ang tanging kaibigan ng dragon na ito sa mundo, at kaya naman sinabi niya sa banal na tinig na hindi na niya kailangang magbagong anyo bilang tao hanggat ligtas ang uod. Sa daan, napansin ng dragon ang isang lawa ng dugo at nagsimulang magpanik nang hindi niya mahanap ang kanyang kasama kahit saan. Pagkatapos ay biglang gumapang palabas ng isang palumpong ang Lerta, labis na nasugatan. Muling nagpakita ang asul na ulo, lumilipad sa nakakatakot na bilis upang muling atakihin ang uod. Ngunit hinarang ito ng dragon gamit ang sunod-sunod na suntok na naging do ang natira sa aso. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang dragon upang tingnan ang kanyang kaibigan at ipinahayag kung gaano siya kasaya nang makitang buhay pa ito. Kasabay nito, nakatanggap ang dragon ng 234 XP at nanas sa banal na boses dahil wala siyang pakialam sa pag-level up sa sandaling iyon. Ngunit narinig niya ang sistema na nagpapakita na nakuha na niya ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao. At tungkol sa tao, pumunta si Miria kay Mariel upang ipaalam sa kanya na nilinis na niya ang pasukan at ang pasilyo. Dahil hindi tumatanggap ng mga bisita ang nayon na ito, inamin ni Miria na interesado siyang malaman kung ano ang mga taong ito, at tiniyak sa kanya ni Mariel na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Nagkomento ang dalaga na ang libro sa harap ng kanyang kaibigan ay mukhang medyo luma na, at ipinaliwanag ng elf na tungkol ito sa mga halimaw, sa paniniwalang gugustuhin itong basahin ng dalaga. Kinuha ito ni Mariel mula sa library at tunay na interesado, binuksan ito ni Miria sa isang pahina kung saan iginuhit ang shadow worm. Ngunit ang paglalarawan ay nakasulat sa isang wikang hindi niya mabasa. Ayon kay Mariel, isa itong napakalumang teksto na naglalarawan sa ranggo ng halimaw, na sa kasong ito ay F, ibig sabihin kahit si Miria ay may kakayahang talunin ito. Sa kabilang banda, nagbabago ang mga bagay kapag nakikitungo sa mga nilalang na may ranggong D, na nangangailangan ng wastong pagsasanay sa pakikipagsapalaran bago mo sila matalo. Sa karagdagang pag-aaral, syempre, ang mga halimaw na may ranggong B pataas ay lubhang mapanganib, kaya tanging mga bayani at santo lamang ang makakaharap sa kanila. Samantala, ang dalawang ipinadalang adventurer ay papalapit ng papalapit sa nayon. Nakita ni Miria sa libro ang figure ng isang dragon na bato, ang halimaw na nagdulot ng lahat ng problemang kinakaharap niya ngayon. Nang tanungin, sinagot ni Mariel na ang dragon na ito ay nasa ranggong C. Ngunit narinig niya na ang ganitong uri ng nilalang ay maaaring lumakas habang ito ay umuunlad. Walang duda na madali nitong mapapaslang ang sinumang ordinaryong tao, at kaya naman palaging sinasabi ng elder sa lahat na huwag gumala sa kagubatan.